Since it has been 1 year since the victims of EJK have seen the ray of justice, the justice that they deserve. Wala po mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila, como ngayon nasa hot water si Saldico, parang madampian ka lang ni Saldico para nasa impyerno ka na. Hindi ko po hindi ko po alam yung pagpasok at paglabas nila. Wala akong kaalaman sa pagpasok at paglabas. Marahil sa kanila pag-iimbestiga, labas-pasok sila rito. Ngunit wala akong nagsasabi sa akin na ICC po yung labas-pasok dito. Yes, nakikipag-ugnayan pa rin ako sa kanila. Kasi hanggang sa matapos ito, hindi ko titigilan to hanggang sa masentensyahan si Duterte. Tungkol sa maraming kakulangan ng Pangulo. Unang-una, mas maganda po sana na gamitin muna ang mata at tenga bago ang bibig. Dahil pag inuna natin ang bibig at hindi ginagamit ang mata, tenga at utak, magkakamali kayo ng sagot. Magandang hapon at sana may maganda pa sa hapon po natin sa mga nangyayari po sa atin ngayon. Ay grabe na ho ang mga presyo ng ating pong mga gasolina, crudo at siyempre ho tumaas ho yung ating pati dollar ho natin. Bagsak na po ngayon. Talagang hilong-hilo na. Nakakaawa ang taong masa ngayon dahil pasan-pasan po nila ang mabigat na pasanin at mabigat na problema. Itong pang-araw-araw mong survival ka, saan hindi mo alam kung saan mo kukunin ang iyong gagastusin, ang ikabubuhay ng iyong pamilya. Bakit ba ganyan? Pabaon tayo ng pabaon. Ano ba ang dahilan? At mukhang meron ho tayong dapat siguro ayusin natin ang ating pinagmulan, ayusin natin ang ating kalusin natin ang mga dahilan kung bakit po tayo nagkakaganito po ang buhay po natin. At alam naman po natin at kaninang ang umaga ay nagsimula na raw ang bigayan ng assistance sa mga TODA po natin at dito lumabas ang iba't ibang problema. Meron po akong nakapanayam kanina na unang listahan, nandun po sila. Pero ngayong payout na, wala na naman daw po sila ngayon at nagkakagulo na naman po. Ay, nako, kailan ba natin mapeperpekto ito? Ang mainit po nating pag-uusapan ngayon, ito po yung ano ba talaga ang direksyon ng administrasyong ito. Talaga ba ito ba ay para sa tao o para po sa pansarili nila o dahil sali-saling problema ang lumalabas sanhi po ng tinatawag nating kasabihan na ang pagsisinungaling kailanman hindi mo ito mapagtatakpan sa mahabang panahon. Ang katotohanan mumulat at dito ngayon natin tututukan ang simula. Ano ba ang simula ng problema ng bayang ito? Ako, sa tansya ko po nasa leader po talaga Paano sabi mo? Kung ang leader po natin ay tapat sa tao, tapat sa kanyang tungkulin, transparent siya, wala siyang tinatago, palagay ko po, hindi natin sasapitin itong mga nangyayari po sa atin ngayon. Paano sabi mo? Ngayon po, ay uungkatin natin yung pinakamainit na issue, yung 18 bodyguard ni Saldico na lumantad. At dito ho sa panahong ito, nakikita po natin
kung sino ang lalantad para sa katotohanan, siya pa ang aatakihin, siya pa ang gagawan ng paraan para hindi maisiwalat ang katotohanan. Hindi ho si Tatay Rani ang nagsabi po niyan. Base po ito sa mga nangyayari ho. Nangyayari sa ating bayan at nangyayari sa gitna ng malawak na katiwalian. Ungkatin muna natin kung saan ba ho ng ugat ito. Bakit ba nagkaroon ng paglamat ang unity team na sinasabi ang samahan ng Duterte at Marcos? Ako, aminin ko po sa inyo, mulat sa pool naman sinasabi ko, hindi ko binoto si Bongbong Marcos. Dahil may personal po akong mga kaibigan, at yan naman po ay sinabi ko sa inyo mulat sa pool, na hanggang ngayon ay talaga naman pong hindi pa rin tumitigil sa mga bisyo nung sila ay mga teenager pa. Ano ba naman yan? At ang ugat po rito, dahil nga nagsiwalat, si dating Presidente Duterte, My God. at binunyag ang anomalya at patuloy na ginagawa ng mga leader natin. At dahil po doon, sa pagbunyag na yon, eto na po ang bayan natin. Ang kakapal na mukha nyo. Umpisaan po natin. Ano ba ang sinabi ng DOJ Secretary natin noon, dahil nagpahayag na nga ang ating presidente na hindi sila makikipag-ugnayan sa ICC. Dahil sinasabi, hindi na nga tayo membro at wala nang dahilan. Pero dahil nga yung samahan ay nagkaroon ng problema at kailangan bigyan ng solusyon kung sino yung nag-iingay, sino yung nagbubunyag ng katotohanan, siya ngayon ang gagawa ng problema. Doon nagsimula ang problema po natin ngayon. No? Nakainutin. Dahil hindi na nga kayang patahimikin ng ating dating presidente, ay kailangan gawan ito ng paraan. Dito ako naniniwala doon sa sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na personal ko rin ng kaibigan dahil kapwa ko naging kapitan ito at talaga naman na-pressure lang. Dahil noong mga first 60 days ng ating presidente ay talagang gusto na maayos ang bayang ito. Maraming lumalapit. Nung nanalo na nga, ibig sabihin, marami nang dumidikit, marami nang nagdi-deliver, marami nang influencer. Talagang the money is the root of all evil. Ika nga, sabi nga. Siyempre po, dahil in fairness sa ating presidente, yung first 60 days niya, nilabanan niya talaga na gusto niya na maging maayos ang administrasyon niya. Gusto niyang i-redeem ang pangalang Marcos. Pero, bagay, sabi, nung araw pa sinasabi ko yun. Kahit kapanahunan ng, iba talaga ang kapangyarihan ni Eva Iba talaga ang kapangyarihan ni Eva. At hanggang ngayon may modern Eva Diba? Yung modern Eva na yan, mas makamandag kaysa Evang kakilala ni Adan. Patay tayo dyan.
Nakakalunod naman talaga po ang power. Nakakalunod naman po talaga ang mga influencer. Sino ba ang mga influencer? Ito naman lagi ko sinasabi sa inyo eh. Ang tunay na salot sa bayang ito, kami mga politiko at yung mga oligarchs. Nama, walang hiya nyo! Oligarchs po Ang oligarchs po ngayon, sila ang behind sa mga nangyayari po sa atin ngayon. Wala ho tayong investor na pumapasok dahil nga may problema tayo sa kredibilidad ng ating leader. Ang sama ho ng imahe ho natin. Kawawa naman po eh. Alam na po, maski bata na ang Pilipinas ay corrupt. Na may problema tayo sa mga leaders natin. Kaya wala hong nagtitiwalang mga negosyante sa atin. Ako naloko na. Zero investor po tayo. Zero ang foreign investor po tayo. Buti na lang, may mga OFW tayo. Yung OFW natin, sila ay nagdadala ng mga dolyaris sa atin. At ito na ho ang problema natin ngayon. Dahil po dito, sa kasakiman, sa katakawan, Hindi nyo? at sa mga taong nakapaligid, ay lalong nadiskaril po ang bayan po natin. Diyos ko na. Sana, meron pa ho tayong 2 taon bago tayo makaahon. Pero ang tanong, sa kasalukuyang nangyayari sa atin, makakaahon pa kaya tayo? Patay tayo dyan. Under oath, si DOJ Secretary noon, Boying Rimulya, sa Senate hearing, dinideny niya na never silang nakipag-ugnayan sa ICC. Pero dahil nga sa pangyayari, lumantad ang 18 bodyguard ni Saldico, dito ho napatunayan natin, base sa salaysay ng bodyguard ni Saldico, na ilang beses nag-meeting sila Secretary Rimulya at si dating Senador Trillanes. At dito, unti-unti nating lumiliwanag na ang lahat ng ito dahil hadlang sa kanila, sa administrasyon nila, ang dating Pangulo, dahil nagsasalita na, nagbubunyag na, eto na yung O-plan. Eto na yung plano ng mga linta sa paligid ng ating Pangulo. Dahil hindi kaya patahimikin kung hindi na lang ang pag-asa nila. Kailangan umusad ang kaso ni dating Pangulo sa ICC. At sino ho ba ang nagdala ng kaso na yan kung hindi si Senador Trillanes, sila De Lima, at nung nakita ng magandang pagkakataon na maipit ito, dito na nagsimula na ang ating gobyerno na mismo ang nagbigay ng lahat ng kailangan ng ICC para mabaon ang dati nating presidente. Si Saldico hindi mauupo as committee chairman ng appropriation
Open knowledge ho yan eh. Kung hindi ka tao ng presidente. At hindi ka tao ng ating speaker. Alam naman po natin, bunyag naman po yan, na campaign period pa lang, si Saldico ay malaki na ho ang sinuporta at ginastos sa kampanya ni BBM. At ang pangako, siya ay gagawing chairman ng appropriation. At alam naman ng lahat ng congressman na ang lahat, pag may kailangan sila sa ating speaker, ituturo sila kay Saldico. At dito nagsimula, dahil magaling kong negosyo, kilala kong, kaibigan kong personal din yan si Saldico. Oh. Mabait po ito, dating seminarista po ito, dating simpleng tao lang po ito sa Bicol. Natulungan ko pa ito noon, napakilala ko kay dating President Erap Estrada. Lumawak. Naging magaling makipag-negotiate at higit sa lahat namumuhunan. So madaling salita po, kapalit doon sa bilyon-bilyon, eroplano, helicopter, pera, sa pagtaya ni Saldico sa administrasyong ito, ginawa siyang chairman ng appropriation. At dito sa pagiging chairman niya po, dito na nauso ang lahat ng insertion. Bakit ba nagkaroon ng samaan ng loob si VP Sara at si Speaker at si Saldico? Dahil ang ginawa po na sistema ng sindikato ng Romualdez, Saldico, at siyempre, may pahintulot po sa kanilang Panginoon. Na ang lahat po ng ahensya ng gobyerno ay kinakargahan nila ng budget. Kaya mali yung sinasabi ni Pingit. Imposible yung 805 billion ay sa DPWH at sa flood control lang. Noon, nagkarga sila ng budget sa DepEd. Dahil ang sekretary ng DepEd noon, si BP Sara. At si BP Sara naman, dahil naniniwala siya, mulat sa pool naman, ang Davao ho kasi, kilalang-kilala ho yan na ayaw nila sa mga makakaliwa. At alam din ni BP Sara na yung mga kabataan, ayan ang madaling nare-recruit ng kaliwa. Kaya nakiusap siya noon, kung hindi sa DND, sa DepEd siya. Sa DepEd po siya in-assign, nag-submit sila ng budget, pero yung budget niya, dinagdagan ng grupo nila Saldico. At nung na-approve na yung GAA, tinawagan siya. Kinukuha ngayon yung kinarga nilang budget. At doon, nagulat
si BP Sara. Dahil si BP Sara, naniwala siya na straight ang administrasyong ito. Nagulat siya. Bakit? Sa ano to? Oh. Nung hindi na nagkasundo at ni BP, doon na nagsimula ang problema. At mula noon, meron ng Oplan na alisin, patahimikin si BP Sara. Ay, naku. Kaya nung naramdaman ni BP ang pressure, siya na ang umalis. Nag-resign bilang sekretary na. At doon niya sinabi, dahil patuloy, dahil kung sinong matino sa gobyernong ito, siya yung inaatake. At hindi na makonsensya, nilahad na ni BP. Doon na nagsimula ang kalbaryong. Bakit sa'yo ganyan? Pero kung tutuusin, yung kinalkal nila kay BP, yung confidential fund, sino ba nag-realign ng pondo na yan? Galing po sa ating presidente, ni-realign niya dahil naniniwala nga siya dahil gagamitin ni BP laban doon sa pagre-recruit sa mga universidad. Dahil yun naman ang recruitment area ng mga kaliwa eh. At doon, binigyan siya ng 127 million. Pero, binigay sa kanya, December na rin at kailangan ma-disperse niya bago mag-Enero. Binibigay ko lang ho sa inyo sa simpleng paliwanag kung saan nagsimula ang bangayan ni Sara at ng mga galamay ng ating presidente. Kung natatandaan ninyo, nagpahayag si BP at sinabi niya na ang budget ng bayang ito, 2 tao lang. 2 tao lang ang nakikialam at ang nasusunod. Yan si Speaker at si Saldico. Si Saldico, pinakikisamahan ng lahat. Department head ka man, secretary ka man, congressman ka man, ginudyos ng lahat. Dahil alam nila ang papel ni Saldico. Nung nagkaputukan na, sabi ko nga sa inyo ang Diyos na mismo gumawa ng dahilan para nagkaputukan tong ano na to Pinakiusapan nila si Saldico na umalis muna at sila na ang bahala. Umalis si Saldico, pero bandang huli, ang ginagawa, si Saldico na ang scapegoat. So, hindi na nakatiis si Saldico, naghayag na rin ito. At sabi niya, hindi ko kayang mag-isa to. Hindi ko kaya mag-isa to. So, the rest po is history na. No? At dito, unang lumabas si Sergeant Gutesa. No? Si Sergeant Gutesa, no, may kaibigan, lumapit kay dating Congressman Mike Defensor at si Mike kinausap at naniwala naman siya, kinausap niya si Senador Marcoleta. At nung naniwala si Senador Marcoleta, pinagawa niya ng affidavit. Kung pinagawa niya ng affidavit, pinaharap niya na sa Senado. Doon na po nagkalintik-lintik
dahil nagulat sila Ako, naloko na. na may lalabas pala na magbubunyag kung gaano katalamak ang nakawan ng administrasyong ito. Pero ginawa ng paraan, pinatahimik si Gutesa. At itong pananahimik ni Gutesa, sari-sari ang nangyari. At kaya si Saldico, dahil pakiramdam niya ipit na siya, naglabas na rin ng mga videos. At pagtatahi-tahiin natin ang kwento, lahat po yan tumutugma sa mga salaysay nila. At dahil nga, lahat ng kinarga nilang budget, kinukuha na nila pag nung na-approve na at dinideliver na ng iba't ibang departamento. Lalong-lalo na yung public works. Nasubaybayan naman po natin ito. Binibigyan ko lang ho kayo ng background dahil ito ho ang titirahin ko ngayon. Nasubaybayan ho naman natin ito dahil sa pagtatakip nga, may gustong pagtakpan. Anong ang chairman po ng Blue Ribbon, si Marcoleta, patungo na. May mga direksyon na patungo na doon sa pinaka-mastermind. Ginawa ng paraan, nagkaroon ng coup, nagpalitan ng liderato ng ating Senado, umupo si Tito Sen, at ang naging Blue Ribbon Chairman ay si Lacson. Si Lacson, nung hindi pa siya chairman, nung si Marcoleta pa, bago mag-umpisa ang pag-iimbestiga ni Marcoleta sa Blue Ribbon, nag-privilege speech siya. Kompleto detalye, may mga audio, video presentation pa, at pinangalanan niya yung mga congressman Ang tindi nyo. na kontraktor. Pero, nung naupo na, nalihis na ang istorya. Dati hangang-hanga ako kay Senador Lacson. Nung tumakbong presidente to, kinakampanya ko pa to eh. Dahil naniniwala ako sa kanya. Pero ibang Lacson na to ngayon. Diyos ko, day! Eto na ho yung sinasabi ko. Kung sino ang makakadugtong ng katotohanan, eto ngayon ang inaatake. Lumabas ang 18 bodyguard ni Saldico. Naikwento ko naman po sa inyo yan, bago ho lumabas yan, personal ko rin ho na nakausap at nakita ang mga ebidensya. Ang kakapal na mukha nyo. Nangilabot po ako, pero hindi po ako nagsalita hanggang hindi po sila lumabas at nag-press con. Detalyado po. Sabi ko nga, dahil ang opisina ni Saldico, ito po ay legal na opisina, so may sistema. Kaya yung pagkukulik po ng mga in-insert nila sa mga departamento, pag-approve, dinideliver po. Pagka-deliver po niyan, binibilang po yan at ina-account. Malapit naman dyan. Dahil nire-report niya rin po sa mga dapat mapuntahan. Kayo ba dapat mapuntahan? Kay Speaker at sa ating Presidente. Maraming nag-deny at ang oplan nila ngayon, sirain itong mga testigong ito.
At itong mga testigo pong ito ngayon ay pinatawag ng ating NBI, si Matibag, imbis na ang imbestigahan, yung tinuturo nilang tumatanggap, eh baliktad, sila pa ang iniimbestigahan. Ngayon, naintindihan ko na rin kung bakit nag-resign yung aking dating kaibigan na si Judge at dating pulis na si Santiago. Dahil ang dami palang dapat takpan. Hindi kinaya ni Judge Santiago, nag-resign sa NBI. At ito naman si Matibag, bigyan ko rin po kayo, ang asawa ho nito, congresswoman, na may malaki rin hong Mukha nyo. pondo, insertion sa public works. Hayop talaga! Kaya ngayon, dinidribble, pilit na kinukuble, na wag lumabas ang katotohanan. Maklutin. Yan po ang nakakalungkot sa sistema ng administrasyon. Ano ba naman yan? Excuse me po. Kumakati yung aking lalamunan, kumakati rin ang aking kaisipan. Diyos ko, day! Ngayon, pilit talagang kinukuble ng administrasyon. Ang tindi nyo. Sabi nga ni Congressman Chanco sa latest interview niya regarding sa impeachment ni Sara, siyempre, talagang i-impeach nila si Sara. Ang kakapal na mukha nyo. Dahil, pag nanalo si Sara, sigurado ko, parurusahan sila. Ayan. Hindi nila 1,000,000% na mananalo. pero may kasalanan. Gusto mo bang manalo yung 1,000,000%? Hindi mo At siyempre, sino bang takot na manalo ito? Hindi ko hinuhusga ang ibang kandidato. Kung hindi, Sinasabi ko lang, ito, itong mga congressman na involved din sa mali-maleta. Nakakalungkot, si Sara, 1 dilat na yung katotohanan at ebidensya, binabaluktot pa rin, ginagawang bobo ang Pilipino. Si Boying Rimulya, dapat pa ba nating pagkahiwalaan ito? Noong pa man, kaya pilit na nilagay sa ombudsman dahil ito ang tatayong magtatanggol sa mga tiwali niyang amo. Yan. Nabuking dahil sa 18 bodyguards ni Saldico, may video, ha? May litrato, detalyado ang mga meeting nila. Ngayon, imbis na umamin, huli na nga, pero ano yung sinasabi ko ngayon? Wala raw batas na nagbabawal na illegal ang makikipagtulungan sa ICC. Itong sayo! Galon din to si Trillanes. Kaya ho, ganito ang aking unang bungad po sa inyo. Hindi pa ho ba kayo?
hirap sa sitwasyon natin. Ginagawa na lang ho tayong tanga ng mga taong ito. Ginagawa na lang po tayong mahirap ng hindi ko maano kung anong kataga ang pwede ko sabihin sa inyo. Pero hanggang ngayon, pera pa rin ang pinakikilos nila. Pera ng taong bayan. Hirap na nga ang bayan. Baon na tayo sa utang. Iba din! Pero wala silang pakialam. Dagdag pa ngayon ang krisis natin sa Middle East. Paano na kaya ang bayang ito? Kawawa naman po. Paano na kaya ang mga ordinaryong mamayan? Ang pag-asa na lang po natin dito ay isang milagro. Tahimik ko eh. Nagwagi ang EDSA noon, sa isang Marcos din, dahil kay Cardinal Sin. May isang Cardinal Sin na busilak ang puso, walang bahid, kaya nung nanawagan, isa rin ho ang inyong abang lingkod na tumugon agad. Alas 11 ng gabi, nung nanawagan si Cardinal Sin na suportahan ang dalawang dating kakampi rin na bumaliktad, si Indrilli at si Ramos, sugod agad kaming mga Katoliko. 40 years ago, ngayon, may Marcos na naman. Ang nakapagtataka, tahimik ang ating mga kaparihan. Pero lately, may mga ilang obispo na sumulat, nanawagan sa mga katiwalian sa ating gobyerno. Hindi ko malaman kung pagod na ba ang taong bayan? Nagsawa na ba sila? O talagang nanalo itong ginagawa ng administrasyong ito na hati-hatiin ang mamamayan sa pamamagitan ng pagbabayad ng pera ng bayan. Buti na lang, itong mga nakaraang linggo, nagsalita ang spokesman ng Iglesia ni Cristo. At nananawagan na imbestigahan, tapusin Anong sabi mo? ang pag-iimbestiga sa mga katiwalian. At huwag ipitin ang mga taong lumalabas na nagsisiwalat ng mga tunay na nangyayari. Ito ho ang latest ng isang araw. Meron ng intelligence report na sinasabi may third force na mag-a-armed struggle, nataranta ng intelligence community, nataranta ang Malacanang, ay nagbarikada. Ay grabe. Secured ang Malacanang. Pero may nagsabi rin, ano to? Koditami? Ay, naku! Mukhang ginugulo talaga ang taong bayan.
mukhang lalong pinag-aaway-away ang taong bayan. Ang kakapal ng mukha nyo. Isang himala ang ating hinihintay. Tanong, darating kaya ang himalang ito? My God. Pinaglalaruan na ho tayo Kawawa naman ng po. mga taong gobyerno. Lumalabas na ang dahilan kung bakit napunta si Duterte sa dahig. Kayong mga nagsusulong na idala si Duterte at nagsigaw nyo noon dahil walang hustisya. Hindi gumagana ang hustisya sa bayang ito. Ang kakapal ng mukha nyo. Nung March 8, isang taon na si Duterte sa dahig, umusap Grabe. ang asunto. Nasaan na yung sinasabi nyo? International Criminal Court. Bakit sila Nagbibigay ng hustisya sa mga hindi nakakakuha ng hustisya. I hate At lumabas din na pera-pera ang ginamit ng gobyerno, panuhol, pakikipagkakutsabaan sa ICC investigator sa pamumuno ni Trillanes at ni Boying Rimulya. Wala napakasinungaling nitong dalawang magkapatid na to. Hayop talaga! Di ba? Nung dinala, nung dadalhin, hinuhuli. Sabi ni John Vic Rimulya sa interview, yung operation pong ito, ito po ay group. Grupo po, pinagplanuhan ng grupo. Interview niya yun, ha? Ang tindi nyo. Unti-unti lumalabas ang mga tunay na dahilan kung bakit napunta si Duterte sa dahig. Dahil ayaw nila na merong lalaban, magbubunyag sa mga katiwalian nila. Naku po, Napakawalang hiya nyo! bigat po, no? Kaya, paano kang kukuha ng hustisya rito sa impeachment ang mga membro ng Committee of Justice base sa salaysay ni Saldico, base sa salaysay ni Gutesa, base sa salaysay ng 18 bodyguard ni Saldico, lahat sila nakatanggap. Deny pa ng deny si Trillanes. At si De Lima, ay hindi sila nakakatanggap. Nagsalita na rin mismo itong kasama niya dati ni Trillanes sa Magdalo. Hayop talaga! Ano sabi? Napakasinungaling ni Trillanes. Detalyadong-detalyado dahil ang trabaho ng 18 bodyguard na to is secured. Yung mga deliveries ng pera ni Saldico sa utos ni Speaker Romualdez kung sino-sino ang dapat Paano pagbigyan. sabi mo? Ngayon, anong gustong ipitin? Etong mga 18 bodyguard.
Tanong ko po, may maasahan pa kaya tayo na pagbabago o isang himalaan na lang ho talaga? Ano ba naman yan? Hindi ko rin maintindihan ng taong bayan, ang mga mamamayan, may patig na ho ba kayo? Parang wala na rin ho kayong pakialam. Ang nakakalungkot po rito, tuloy-tuloy ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Diyos ko, day! Ang mahirap, lalong naghihirap. Ang mga politiko, anli pa rin. Hayop talaga! Pero may development dito. Yung isang partido, NUP, ay naghayag na rin na dismayado sila sa pamumuno ni Speaker Faustino D. Maraming pangako, hindi na tutupad. Yung mga proyekto, at yes, ito, malinaw po. Ang salita nitong mga membro ng NUP na talaga naman kaya sila nakikipagtulungan, nakikipag-ugnayan dahil may nakukuha o silang pondo Tamang sabi mo. para sa kanilang distrito. Alam naman po natin na bawat pondo na naibibigay sa kanila, mayroong standard o SOP na nakukuha. Ilang porsyento po. Malaki naman dyan. At indan din naman sa mga mambabatas na hindi na ho nasihan sa SOP, sila na rin ang naging kontraktor. Ang kakapal na mukha nyo. Diba? Tanong bayan ko, kailan kayo gigising? Eto, tataas na naman po ang ating kuryente. Ako, naloko na. Sa sitwasyong ito, yung mga oligarchs na naman po ang nakikinabang. Bakit ba hindi ang gobyerno magpatakbo ng mga dam? Dam po ito eh. Tubig po ito eh. Nag-generate ng electricity. Pero bakit natin ibinebenta sa mga oligarchs? Hindi ba dapat ang gobyerno ang magpapatakbo rito? Tamang sabi mo. Para mura. Para hindi negosyo. Dapat serbisyo. Di ba? Kailan kaya tayo magkakaroon ng leader na malawak ang pagmamahal sa bayan at sa taong bayan? Tamang sabi mo. Laway na laway sa atin ang ibang bansa dahil kumpleto tayo ng natural resources. Kumpleto tayo. Pero sino nakikinabang? Hindi ba gobyerno naman dati may may-ari ng Petron? Pumikita ang Petron. Correct ka dyan. Bakit ibinenta? Sa mga kaibigan, sa malalapit, sa mga nanunungkulan. Ano ba naman yan? Yung natural gas natin, binenta rin sa mga kaibigan. Ilang dam natin na kung ang ating gobyerno ang nagpapatakbo dito, wala tayong problema
sa presyo ng ating kuryente. Hayop talaga! Hindi pa naiimbestigahan ang NIA, National Irrigation. Base doon sa mga salaysay din. Ang laki ng insertion, patubig. Kaya ang ating agrikultura, ang lawak ng lupain natin, ang haba ng tag-ulan natin, pero tuyot ang lupain natin. Diyos ko, day! Ang dami naman nating scientist, ang dami naman nating magagaling na inventor. Pero, kinakain nung tinatawag nating minumonopolya ng mga oligarchs natin. Yeah. Kaya itong mga oligarchs natin, nag-aalaga na rin ng mga politiko Patay tayo dyan. para proteksyonan ang kanilang interes. Tama talaga si General Luna. Ang ating kalaban ay ang ating kapwa Pilipino. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Ayan. Pakiulit nga. Pakilakasan. Baka marinig nila. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Ayan po. Alam nyo, sa sitwasyon po natin ngayon, mukhang magtatagal pa po ang sigalot sa Middle East. No? Mukhang itong si Trump, tumatawag na ng saklolo sa mga ibang bansa na tulungan, ma-secured yung isang area, pero tinanggihan siya. Iba din! Kaya, kawawa ang bayan ko. Kawawa ang mga kababayan ko. Ito na lang po masasabi ng inyong tatay po. Kayong mga nakaupo, kayong pinagkakatiwalaan ng ating bayan, bakit kayo ganyan? Bakit kayo ganyan? Bakit ka ganyan? Sana maghimala na ngayon na. Muli po, ito ho ang inyong banglingkod, hindi nyo kaano-ano, pero ang isa lang po ang aking masasabi, mahal ko ang bayang to, mahal ko din po ang kababayan ko. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, sana naman, masunod na ang wish ni Cara David. Now na, sana. Kita-kita uli-muli tayo. No? Pero bukas po, Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. At sana may matawagan na po tayo. At yung tatawagan po natin, ay makakaasa po kayo na makakatulong po ang inyong tatay. Sa ngayon, manalangin po tayo sa ating Panginoon na ibigay na po sa atin ang himala dahil sa pamagitan niya na lang po para po may pagbabago sa atin. Pero ang pagbabago po magsisimula sa atin po mismo. Bye-bye! Alright. Sa panahon ng katarungan ay natutulog at ang katotohanan ay pinipilit ilibing. Nais niyang gamitin ang kanyang boses upang sumigaw. Kahit sa ang sulok
ng ating bayan, meron talagang katiwalian. Sa katiwalian ng mga nasa kapangyarihan, ang taong bayan ang tila napaparusahan. Katarantaduhan ng mga halal ng bayan ay tahimik. Ang mga hinayupak, sabi, ay tagapagtanggol sa bayan at ipagtatanggol ang kaban ng bayan. Nasaan kayo? Ang inyong komentaristang walang tako, walang preno, at walang palya. Tatay Rani Ludovica.